May mga kwento sa mundong ito na hindi mo akalain. Kwento ng sakripisyo, tapang, at walang kapantay na pagmamahal. Ito ang kwento ni Diana, isang ina na handang gawin ang lahat para sa buhay ng kanyang anak. Si Marco, 7 taong gulang na may malubhang karamdaman. Sa maliit na silong sa tabi ng ilog, nakahiga si Diana, nanginginig sa lamig habang hawak-hawak ang katawan ng anak. Ang hangin ay malamig, ang ulan ay mahina, ngunit patuloy. At sa bawat patak nito, ramdam niya ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Panginoon, ano na ang gagawin ko? Hindi ko kayang mawala siya. Bulong ni Diana habang lumuluha. Sa mesa, may nakalagay na maliit na kutsilyo. Hindi ito karaniwang hawak ni Diana. Ngunit alam niyang ito na lang ang paraan para may pagtanggol ang buhay ni Marco. Habang hawak ang patalim, naaalala niya ang bawat alaala ng anak. Ang unang hakbang, ang unang ngiti, ang unang salita. Kung kailangan kong ibigay ang sarili ko para manatili siya, hindi ko hahayaan na mawala siya. Bulong niya sa sarili. Hindi nag-iisa si Diana. Nariyan si Rosa, kanyang matalik na kaibigan, na tahimik na nagmamasid at nag-aalala, ngunit handang sumuporta sa kahit anong paraan. Diana, nandito lang ako. Hindi mo kailangang harapin itong mag-isa. Sabi ni Rosa, na may pag-aalala sa kanyang tinig. Rosa, kung may gagawin ako para lang mailigtas si Marco, kailangan kong gawin ito ngayon. Sagot ni Diana, halatang puno ng determinasyon. Kinabukasan, dala nila Diana at Rosa si Marco sa maliit na klinika. Ngunit wala silang sapat na pera. Ang doktor, si Dr. Salazar, ay tumingin kay Marco at tumingin kay Diana ng seryoso. Kung hindi agad may pagamot ang bata, maaring hindi siya makaligtas. Sabi ng doktor. Dok, gagawin ko ang lahat. Hindi ko hayaan na wala siya. Sagot ni Diana na may luha sa mata, ngunit matatag. Dito nagsimula ang totoong laban. Naglakad siya mula ospital hanggang barangay hall. Humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kahit kaunti lang ang naipon, sapat na para makabili ng gamot. Sa tulong ni Rosa, nakahanap sila ng donor, isang ekstranghero, sa ospital na nag-alok ng libreng paggamot. Si Marco ay nailigtas, ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Bawat araw ay puno ng pangamba, bawat gabi ay puno ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Diana. Isang araw, habang nagbabantay si Diana kay Marco sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang batang lalaki na si Liam, anak ng kapitbahay na nag-alok ng pagkain. "Hi Marco, ang saya na makita kang gumaling," sigaw ni Liam, halatang masaya. Ngumiti si Marco at ramdam ni Diana ang unti-unting pagbabalik ng pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dumating ang balita sa barangay. May paparating na malakas na bagyo. Ang kanilang bahay ay mahina at madaling masira. "Diana, kailangan nating ibigay si Marco, mabilis!" sigaw ni Rosa habang hinahawakan ang braso ni Diana.
Habang umaandar ang malakas na ulan at hangin, dinala nila si Marco sa isang ligtas na silong. Bawat patak ng ulan ay tila kumakatawan sa bawat pagsubok sa buhay. Hindi mo alam kung hanggang saan naabot, ngunit kailangan mong kumapit. Kailangan mong labanan. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating si Mang Ben, ang kapitbahay, dala ang mga pagkain at kumot. "Oh, Diana, Marco, dalhin nyo na ito, makakatulong sa inyo," sabi niya na may ngiti sa mukha. "Salamat po, Mang Ben," sagot ni Diana. May luha sa mata. Ramdam ang init ng tulong ng komunidad. Dahil sa tulong ng komunidad, unti-unting bumalik ang sigla ni Marco. Ngunit hindi lang yun ang nagpatibay kay Diana. Ang pagmamahal, suporta at presensya ng kaibigan at kapitbahay ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isang araw, dumating si Ella, ang anak ng donor na nagbigay ng libreng paggamot. "Hi Marco, ang saya na gumaling ka na. Tara, maglaro tayo," sabi ni Ella, puno ng sigla. Ngumiti si Marco at tumakbo papunta kay Ella. Ramdam ni Diana ang bigat sa puso. Sa puso niya na unti-unting nawawala. Nakita niya ang liwanag sa mata ng anak. Liwanag na nagsasabing buhay pa siya, may pag-asa at kayang harapin ang lahat. Ngayon si Marco ay mas malakas at mas masigla kaysa dati. Si Diana, bagamat pagod, ay mas matatag. Natutunan niya na ang tunay na laban ay hindi natatapos sa panganib. Ang tunay na laban ay sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat pag-ibig na ibinibigay niya sa anak. "Marco, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kahit anong mangyari, higitan natin ang dilim ng liwanag ng ating pagmamahal," sabi niya, may lambing at tapang sa tinig. Sa kwento ni Diana, makikita natin ang lakas ng isang ina ay walang hanggan. At ang pag-ibig, kapag tapat, ay kayang baguhin ang buhay. Hanggang sa huling hininga, ang sakripisyo at pagmamahal ay mananatiling ilaw na nagbibigay pag-asa sa bawat puso.